Last week sa ating video ay nasakyan natin ang isa sa mga bago ng 5-star bus company na papuntang Cabanatuan City galing Cubao. At ako ay nag-enjoy din sa mga features nito mula loob hanggang labas at pagdating sa biyahe ay naging ligtas. Pero in this video, dahil tayo ay papunta na sa ating part 2 ay sasakay naman tayo ng isa pang bus company na nagbabiyahe mula Cabanatuan hanggang San Fernando, Pampanga. Sakay din tayo kung ano nga ba ang magiging magandang experience dito sa Central Luzon Bus Loop, dito lamang sa Mr. A. In this video ay sasakay naman tayo sa isa pang bus company na bumabiyahe mula Cabanatuan hanggang San Fernando, Pampanga. Sasakay tayo sa isang King Long Bus XMQ6112AY at sasakay tayo din sa isang napakagandang bus sa Genesis F18783. Ito yung sa loob ng bus. Meron ito 49-seater, 2x2 seating configuration at kompleto rin ito sa mga detalye. Ito mula loob hanggang labas. Ito ang aking pagkaka-feature nito. Welcome sa ating ride na for today. So ito na yung ating part 2 ng ating ride. So ang ride natin for today ay bus number 81873. Pabalik tayo sa San Fernando. Ito yung ating mga features na hindi natin makakalimutan. Ito yung footrest. Yan. So footrest to. And then itong lagayan. Ito. Sulit eh. No? Tapos charging port. Ito yung pagano ng charging port. Oh. Paano yan? Ito. Oh. Yeah, naka-open siya. So dito, gagano naman lang to. Gagana naman niya dahil automatic o-open yan. And then itong hawakan, yan. So dito matibay ito. Matibay na din tong pagkakahawak. Ito nga pala yung ating interior. Ito na naman yan. Simple lang. Itong aircon vent at saka ilaw. Drinks, tubig, mainom mo. Pag pinainom mo yan, automatic ilaw yan. So ito yung aircon. Ito yung kagandahan. Yung loob niyan. Ganda rin yung gaya niyan. And then yung cortina. So kailangan yung iusog yan. Ayan. Ito yung magiging kalabasan. So ito yung ating handle. Kung gusto ibaba, ibaba. Matigas nga lang siya. So at ito pa pala. Kung hindi nyo napapansin, meron kayo zipper na nakapita. Huwag nyo lang gagalawin niya kasi comfortable adjuster yan. Para yung comfortable na kung ano gusto nyo, pwede na makakita, masakyan nyo pa. Dito sa aking front side, no, ito yung comfort, yung leather seated. Yan, no, ito yung leather seat. Leather seat ito. Itong nandito. And then ito. Yung seatbelt as importance dahil ito na yung ating magiging kalagayan para makapaganan tayo. Ready na tayo. So tara, samahan niyo ako. Enjoy natin na ride ito. By 1:49 PM ay umalis na tayo sa Cabanatuan City Central Terminal at papunta na tayo sa San Fernando, Pampanga kung saan doon tayo bababa at doon na rin tayo magpapalipas para makabalik papuntang Maynila. In this point, dadaan ito sa mga bayan ng Capiao, Santa Ana, Arayat at syempre bago ito makarating sa tatlong bayan na ito ay dadaan muna ito sa papuntang Pan at sa Isidro. Kung mapapansin ninyo ay medyo matraffic na rin ang araw na ito dahil at this point ay medyo maraming build up na sasakyan sa araw na yan.
paglabas natin dito sa Cabanatuan City Central Terminal ay medyo nakakaramdam at nakakatingin din tayo ng napakabigat pa northbound Cabanatuan City at San Jose. Ito kahaba na rin hanggang sa pakalagpas din ito sa SM City Cabanatuan. Dahil sa mga bilang sasakyan at marami na rin bumababa ang pasahero dito. Pero in despite of that ay medyo nanghinayan lang din ako dahil medyo maulan ang panahon na dito at this point. At this point ay malapit na tayong lumabas sa Cabanatuan City at meron nagpasakay ng mga pasahero dito. Dito kasi ay bayan-bayan at nagpapababa at nagpapasakay din dito sa mga pasahero. Nang nakalabas na sa proper ng Cabanatuan ay pumunta na tayo sa Cabanatuan Santa Rosa Boundary kung saan dadagos naman ito papuntang San Leonardo, Nueva Ecija. Pakasabing sa Gapan, Nueva Ecija na kung saan bago ito pumanan ay dadaan mo na ito sa Walter Marquesan. Napakaluwag ng highway at syempre marami ding mga palayan ng makikita rito sa daan. Nang makadaan na sa San Leonardo at Santa Rosa ay nakarating na rin tayo dito sa Gapan, Nueva Ecija. Pero at this point, medyo matraffic na ang traffic rito dahil sa mga nagbibuild up na sasakyan at nagiging center space din ito sa mga pasahero at sa mga taong dumadaya sa Walter Mart. Hindi na natin na-video ang papuntang San Leonardo bago makarating ng Gapan dahil medyo wala na rin ako nakita dito. Kaya pagdating ng 2:39 PM pagkakanan mula sa Walter Mart Gapan ay dumiretso na tayo papuntang San Isidro, Nueva Ecija. At this point, magbibigay muna ako ng interior check at engine check dito sa loob.
Mahigit 1 oras na tayo bumabiyahe at ngayon ay nasa bayan na tayo ng Cabiao, Nueva Ecija. Ang huling bayan ng Nueva Ecija na madadaanan natin para sa video nito. Medyo maraming sasakyan dito at meron din mga magagandang makikita dito sa Cabiao, Nueva Ecija. Dito rin ang mga bus na papuntang Arayat, Santa Ana at syempre San Isidro, Nueva Ecija. Habang bumabagtas tayo sa Jose Abad Santos Avenue dito sa Cabiao, ay marami na rin ako nakikita mga structure dito sa dito. Kaya lang, hindi natin nabibigyan ng maganda dahil napakaulan ng panahon dito sa Nueva Ecija. Nasa bayan pa rin tayo ng Cabiao at malapit na rin tayong makalagpas dito. Pero so far ay wala tayong nakikitang mga actions at kung anong mga nagaganap dito sa daan. One way lamang itong dinadaanan natin. Meron tayong zero kaya medyo nagiging matagal lang ang interval at hindi agad makausad sila. In spite of that, ay kinakailangan na rin ito. Medyo maganda na rin ang topic dito at ito lamang ang paraan para makasakay dito pabalik ng San Fernando, Pampanga. Hanggang sa makarating na kami dito sa tulay ng San Vicente at kung saan medyo mabigat na rin ang pagkalabas dito sa San Vicente Bridge. Kung saan ito na magiging boundary natin papuntang Arayat, Pampanga. Pagkalagpas namin sa bridge ay medyo nakakaranas na tayo ng medyo mabigat. So, dahil sa mga ginagawang kasama dito, ay hindi na natin agad nabibidyohan ang pagdali ng trapiko, pero titignan ko sa inyo ang loob ng bus nito. Sobrang ganda at may zipper pa dito sa harap kung saan may pagpapahinga ng mga ulo kung kailangan. Diba? Sobrang ganda ng setup dito sa loob ng bus at hindi lamang yan, nagiging maganda rin ang side view nito. Hanggang sa medyo nakausap na tayo, papunta ng Arayat, Pampanga, ay ito na ang ating tumatanaw sa kabilang side dito sa video nito. Kaya lang, pwede makuti lang ang daan dito sa susunod na bayan. At ito na nga, nandito na tayo sa peak view ng Mount Arayat. Ito na yung pagkakataon na nandito na tayo sa papuntang Pampanga. Malapit na tayong makalabas ng boundary ng Arayat at Cabiao. Ito na po yung tanaw ng Mount Arayat. Makalipas ang ilang minuto ay nandito na tayo sa Arayat, Pampanga. Kaya lang medyo mabigat lang ang dalang trapiko dahil sa mga ginagawang kalsada rito. At pati na rin sa kabila. Hindi lang nandito nagtatapos kaya medyo mabigat ang dalang trapiko. Pati na rin ang pagka-sound ng bus ay rinig na rinig rin hanggang sa loob ng bus yung pag-drill ng daan.
Makalipas ng ilang mga minuto ay nandito na rin tayo sa Santa Ana, Pampanga at malapit na rin tayo sa bayan ng San Fernando, Pampanga, kung saan di pa magiging entry para sa video nito. Structures at mga bayan at palengke rito. Pero hindi rin tayo agad nakarating aga dahil sa tagaytin natin sa Arayan, Pampanga. Nakita nyo na maraming dito ang pagdaan at walang gaano ka-traffic lang. So, kung may traffic man, tamang kila dahil si mga palabas at papasok ng mga sasakyan sa Santa Ana Public Way. Para mas makita kung ano nga bang kagandahan nito, padadaan tayo sa LG. Nakarating na tayo dito sa San Fernando, Pampanga at malapit na tayong maka-arrive sa SM San Fernando. Yung tanawin ay marami na rin dito yung mga practice dito. Tanaw na tanaw rin ang Robinson San Fernando kahit ba mababa tayo sa SM San Fernando, Pampanga. Bibigyan ko kayo ng review experience. Experience ng 10 out of 10. Complete performance 9 out of 10 at time of travel 8 out of 10. Paano? 9 out of 10 pa rin ang overall performance ito. Kahit inaabot tayo ng medyo matagal sa mga construction na ginagawa around Pampanga and River City. Pakalipas lamang ng almost 3 hours ng ating biyahe ay nakarating na tayo sa SM City San Fernando at malapit na tayong bumaba. Nakarating na din tayo ng ligtas sa SM City San Fernando, Pampanga. Makikita ninyo na sobrang ganda rin pala at medyo malawak rin ang space room sa pag-upo at pagsakay dito. Kaya at this point, nagandahan na rin ako sa pag-video nito para makita natin ang loob at labas ng bus dito. Mapapansin niyo ay hindi talaga ka magsasawa kapag sumakay rito, lalo na sa mga inter-provincial groups. Kahit sa mga medyo malalaki lamang na almost 100 kilometers layo, ay nakikita mo na sobrang sulit na rin kapag sumakay dito. Kaya shoutout sa mga crew ng Genesis 818783 para sa ligtas na biyahe at naging enjoy din ako sa pag-experience kung ano nga ba ang features sa loob nito. Kaya hanggang sa susunod ulit na paglalakbay 818783 at sa mga crew natin, shoutout sa inyo. Sa nakalipas na 2 rides na sinakyan natin ay naging worth it na rin na makasubok din tayo ng another brand new bus na first time ko lang din na-try. Din. Pero sa ating last part, susubukan natin masakyan ang medyo luna pero naging worth it pa rin sa lahat ng mga pasahero. At ito ang magiging series finale. Kaya like and follow nyo na ang ating social media pages para maging updated kayo. Hanggang sa susunod ulit na panonood, ito ang Mr. A, where bus is life.